babae ko. Siya. May secret affair kami ng office mate ko. Hindi ko matigilan kasi sobrang galing niya sa... Rocky's Secret Files. Secret Files. It's the kind of bleep you never knew existed. Kunwari inosente, pero boy naman pala. Rocky's Secret Files. Secret Files. And we're back. Kasama niyo pa rin si DJ Rocky and this is Suzette's Secret File. Si Suzette na galit at matindi yung nararamdaman na pait dahil sa kagagawan ng kanyang mister at ng kanyang biyanan, ng kanyang mother-in-law. Siya po ay niloko, siya po ay tinraidor. Yung perang pinapadala niya from Japan, yung perang kinikita niya from Japan, ay ipinambabayad lang pala ng kanyang mister at ng kanyang mother-in-law sa mga utang nila, sa mga utang nito. Yung akala niyang perang ipinapadala niya na makapagpapatayo ng bahay nila, eh hindi nagawa. Pagdating niya sa Pilipinas, wala namang palang bahay. Wala namang palang lupa na nakapangalan sa kanila. Grabe. Anyway, pakinggan na po natin ang mga kabisyo natin nag-share ng kanilang mga thoughts, comments, suggestions, and violent reactions. Ito pong sabi ni JP Arcega Babasa. Dapat hindi lang sampal ang natanggap ng asawa mo. Dapat pati si mother-in-law. Pero syempre bilang respeto, hindi mo na lang ginawa. Napakasakit niyan para sa isang OFW. Nakakaguho ng pangarap. Marirealize niya lahat ng pagod niya ay napunta lang sa wala. Ex-OFW din ako. Ramdam ko yung ganyan. Kung na-scam sila, dapat sinabi ni mister. Kaya lang ang nangyari, nagtulungan pa sila ng kanyang mother-in-law. Masakit yung ganyang klaseng panluloko. Isama na lang niya yung anak nila sa Japan. Kung yun ang makakabuti sa kanila. Happy Tuesday, ma'am. DJ Rakitera from JP Babasa. Ito naman po ang sabi ng ating kabisyo na si Bernard. Ay, DJ Rocky, akala ko may ibang ibinahay ang mister niya. Pero pinambayad utang lang pala. Nakakagigil ang ginawa ng mister ng ating sender at pati ng kanyang nanay. Sana lang ay makarma sila. Oy! Eto naman ang sabi ni Louie. Hi DJ Rocky, shout out dito sa amin. At para sa sender natin, bahay na naging bato pa. Ang sakit sa ulo niyan. Hiwalayan mo na muna ang asawa mo. Ginamit ka lang. Ikaw pala nga ako sa utang ng nanay niya. Hindi biro ang mga isinakripisyo mo bilang isang OFW. Magpakatatag ka, malalagpasan mo lahat ng yan. Watching from Bocaue, Bulacan. Maraming salamat, DJ Rocky. Eto naman ang sabi ni DR. Hindi kita masisisi, Suzette, sa mga naging desisyon mo. Blood, sweat, and tears ang inilabas mo para matupad ang pangarap mo para sa pamilya mo. Dapat maging lesson ito sa mga tumatanggap ng pera mula sa mga kamag-anak o partner na OFW na pahalagahan ang perang ibinibigay dahil hindi lang pera ang posibleng mawala, kundi pati tiwala ng nagbigay sa'yo. Ito naman po ang sabi ni Katrina San Jose. Naalala ko sa sender sa isang episode ng MMK pero hindi asawa ang nanloko dun sa episode na napanood ko kundi mga kapatid niya at tatay niya. Lesson learned, huwag basta magtiwala kahit sa pamilya, lalo na pagtungkol sa pera. Marami ang nasisilaw sa pera, nakakalimutan ang pagiging pamilya. Wala talaga sa dugo ang pagiging pamilya, nasa tamang pagtrato.
From Katrina San Jose. Ito pa sabi ni Riza, yung bahay na pinapangarap mo, Suset, hanggang pangarap lang pala. Napunta sa wala lahat. Dahil yung asawa mo, na dapat katuwang mo, siyang sumira at humila sa'yo pababa. Thank you, Riza. Ito pa sabi ng ating kabisyo na si Charles. Ang sarap yakapin ng sobrang higpit sa leeg nung dalawa. Ang hirap. Pinaghirapan mong bahay, lupa. Bigla na lang naglaho ng parang bula. Mas masakit pa to sa breakup. Lahat ng pinaghirapan mo nawala ng isang iglap. Ito pa sabi ni Jason. Nakakasad dahil yung mga pinapangarap mo hindi nangyari. Masakit yung ganong pangyayari. Dapat talaga makasuhan yung mga scammers na ganyan. Actually, ang daming scammers, no? Ay kay Greg, ang sakit sa pakiramdam. JCR driver and helper. O boy kayo. Ay, ako actually, nung binabasa ko yung story, nanginginig din ako. Kasi, katakot-takot siguro na sakripisyo at katakot-takot na pera yung pinadala niya dito sa Pilipinas para lang malaman niya na ipinambayad lang sa mga shark loans or loaners or whatever kung ano man yan. Sorry 5'6" lang kasi yung alam ko. Number 1. If it's too good to be true, then it's not true. Marami tayong nakikita sa social media, sa mga online platforms, na mga mag-i-invest ka tapos triple yung pera mo, magiging quadruple, dadami yung pera mo. Or minsan, makikita mo talaga na aangat yung pera mo, pero scam yun. Kapag pinakam on ka lang, o kaya pinapasok ka lang, tapos, natikman mo yung sarap. Naghangad ka pa ng mas masarap. Ipinasok mo na lahat. Hindi ka na nagtira para sa sarili mo. Dun ka talaga babagsak. Too much greed. Nakakatakot yung ganun. Oo naman, kabisyo, walang masama na maghangad tayo ng maganda para sa pamilya natin, para sa sarili natin. Walang masama. Magtrabaho ka, kumita ka ng pera, dumiskarte ka, rumakit ka, walang masama dun. Pero yung iasa mo, yung buong kita mo, sa isang platform, sa isang tao na siyang gagawa ng lahat para lumago yung ipapasok mong pera. Hindi po yun ganun. Pag pinangakuan ka ng gaganda yung kita mo, triple kita mo, magka-quadruple, nang wala kang ginagawa, ay, magtaka ka na. Naalala ko pa nga dati, meron akong isang kaibigan. Meron siyang pinasukan na parang online investment. Tapos itong online investment na ito, para siyang game, para siyang farming. Parang naglalaro-laro ka lang. Nakalimutan ko yung pangalan ng mismong game na yun eh. Pero naglalaro-laro ka lang. So bibili ka ng manok mo, tapos magpapakain ka lang sa kanya ng gulay-gulay. So, pag pinapakain mo siya ng gulay, syempre may bayad yung gulay na yun. Pero, parang through time, lumalago yung perang napapasayo na ininvest mo dun sa mga manok mo. Tapos, una, maganda. Ang ganda ng pasok sa kanya. Nag-invest siya ng 100,000 pesos. And then eventually, nabalitaan ko na lang na yung mismong game na yun, wala na. Bakit? Kasi scam pala. Sa umpisa, paniniwalain ka nitong mga sinasabi na ng game, online investment na to, na okay dito.
Pero eventually, pag tumagal na, tapos marami na silang nakuha ng mga investor o kaya di umano'y mga nagpa-patron sa kanila, boom, bigla ka na lang bibitawan. Manood po kayo ng mga tungkol sa online scams. Maraming mga documentaries sa Netflix. I think you have to really be vigilant, maging cautious ka kasi yan ang mga perang pinaghihirapan. Maganda sana kung yung perang nilalaro mo sa ganun o kaya yung mga nilalabas mo, sa sarili mo galing din. Diba? What if hindi? Yung nangyari dito sa mother-in-law ng ating secret file sender, sarili niyang pera, pero ang ipinambayad dun sa utang, kasi nga na-scam, galing dun sa OFW nagpapakandahirap sa ibang bansa. Bakit kailangan manloko? Second point. Bakit kailangan manloko? Bakit kailangan may pagtatago? It only goes to show na hindi mo rin ipinagkakatiwalaan yung taong pinagtataguan mo ng sikreto mo. At napakahalaga po sa kahit anong klaseng relasyon, ang honesty. Even businesses, kailangan honest ka. You transact with businessmen, dapat honest ka. Meron kang produkto, meron kang service, dapat honest ka. Hindi ka tatangkilikin kung hindi ka honest. And same goes with people. Even family members, friends. Kung hindi ka totoo sa sarili mo, hindi ka tatangkilikin. Hindi ka sasamahan, hindi ka didikitan. Kundi lalayuan ka. Hindi na magkakatiwala sa'yo. Kasi it's not just about money. Habang iniaabot sa'yo yung perang yun, full trust ang ibinibigay sa iyo. At ang sukli mo dun sa perang yun, ay sorry. Wow. Pangatlo, I really do understand yung naging response ng ating secret file sender. Para sa mga magsasabi na, grabe ka naman, pamilya mo yan, ay, nakaka-assure po kayo. Una sa lahat, huwag niyo pong i-invalidate yung feelings ng ating secret file sender. Wala tayong lahat sa posisyon kung saan i-invalidate natin yung nararamdaman niya. You do you nga eh. So yeah, I think you are a strong woman. And I believe na whatever you put your heart into, or ano pa man niyang inilagay mo dyan sa puso't isipan mo, it will come true. Mangyayari at mangyayari yun. Masipag ka, matyaga ka, may disiplina ka, driven ka in life, may tenacity ka, spell tenacity. You have the courage to do a lot of things, then magagawa mo kung ano yung gusto mong magawa sa life. And dun sa asawa mo at sa mother-in-law mo, hindi ko alam kung paano nila magagawa ng paraan yung kanilang pagkabaon-baon sa life. Sana makabangon sila. Pero sana matutunan nila yung malaking leksyon na yun sa buhay nila. Anyway, sa mga kabisyo po natin out there na gusto mag-share ng kanilang secrets, share it to me, raketera@gmail.com. I gotta say, BRB as in bathroom break for top secrets. Abangan ko ang inyong mga pinakatatagong sekreto, kabisyo. Kapiling pa rin si DJ Raki at ikay nakatutok dito sa 90.7 Love Radio. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic. This is Suzette's Secret File. Kailangan pa bang i-memorize yan? Love Radio Basic!